Magandang oras mga katiyats, meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito'y vlog ng ating ka-vlogger na si Pinoy Historiador tungkol ito sa Marcos Swiss account na merong halagang $658 million. Sa peso ay yan ay 37 billion. Ang importansya nito ay ito kasi ay sinuli sa Pilipinas ng Swiss Bank dahil sa pangungulit ni Cory Aquino at ang kanyang PCGG, yung anti-graft korupsyon na ahensya niya na itinatag para habulin ang mga Marcos account sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Kaya ito, tamang-tama ito sa ating content. Pinoy Historiador, atin papasukin. Alam nyo, mga kaistorya, totoo po pala talaga itong Marcos Wealth. Ito pong Marcos Swiss account ay totoo po pala. Kasi meron na po mga kaistoryang nai-transfer na halaga ng malaking pera ito mula po sa Switzerland papunta dito sa Pilipinas na nagkakahalaga po ng mahigit $658 million. Malaki. Ilang billion kaya ang halaga nun, mga kaistorya, at ako naniniwala na partial pa lamang po yun. Totoo ito kasi po may desisyon po ang Korte Suprema tungkol dito at nabalita po ito ng mainstream media, mga kaistorya. At hindi lamang tungkol sa pera, no? Kasi mayroon ding sinasabing gold, ginto, mga kaistorya. Hindi ito talyado gold, ha? Iba ito, talagang ito'y literal na gold, mga kaistorya. Kasi po, may mga balita akong na-research na lihitimo, na hinabol ng gobyerno ng Pilipinas noon. Hinanap talaga itong gold na ito, itong sinasabing Marcos gold na ito. Pero hindi sila nagtagumpay, hindi po nila nakuha. Hindi nila makuha yan kasi iba-ibang pangalan sa account ang ginamit ni Ferdinand Marcos. Hindi talaga pangalan niya. Itong sa Swiss Bank na dalawang account na ito na $658 million, ito kasi nakapangalan kay Marcos at kay Imelda. Kaya nalaman nila na yan ay account talaga ni Marcos. Pero yan ay ano lang yan, tip of the iceberg lang yan. Parang ano lang yan napakaliit yan na halaga kumpara sa iba pang account na nilagyan ni FM ng iba't ibang code name. Kaya hindi talaga malalaman kung kaninong account yon kasi kung tingnan ay iba't ibang pangalan. Pero ang signatory nun ay isa lang lahat. Pero hindi naman yan ipapakita ng bangko ang mga signature kasi merong bank secrecy law. Kaya hindi pwedeng ganun. Maliban na lamang sa yung sa Swiss Bank kasi nakukulitan na kinukulit talaga nila Cory ng gobyerno ni Cory ng PCGG. Kaya ibinalik sa Pilipinas. Kapanahon na ni Cory yon nang ibalik itong $658 million. Sa ngayon yan ay 37 billion. At ang nangyari dyan, naubos na pera yan, naubos, ginastos. Ayon kina Cory ay ginamit daw yan sa agriculture project. Yung para daw sa mga magsasaka. Ibinigay daw doon ang mga tulong, pera at mga abono, fertilizer. Kung narinig nyo yung fertilizer scam, yun. Yun kay Napulis ba yun? Na middleman na bumili daw ng mga fertilizer pero yun wala pala. Kaya ang pera na yun ay napunta sa mga bulsa ng taga-gobyerno nung kapanahon na ni Cory at nung sumunod na gobyerno. Umabot yata yan kay Gloria Arroyo ang paghabol ng mga ginto na yan. Pero actually yung naibalik ay pera talaga yon, hindi yung ginto. Pero 37 billion pesos. Napakalaki na yan. Di ba?
Tayo, ilang milyon lang ba tayo sa Pilipinas? 110 million? Iyon ay 37 billion eh. Kaya kung ibigay sa bawat tao, grabe, milyonaryo lahat. Okay, patuloy tayo kay Pinoy Historiador. Oo, mga ka-istorya, ang totoo nag-hire pa sila umano noon ng tao na maghahanap nitong Marcos Gold na ito hanggang doon sa Switzerland. Totoo yun. At inimbestigan nga ito ng Senate Blue Ribbon Committee noon. Oo. Ha? So yun ang topic natin ngayon, ano, mga kaistorya. Paki-share po at paki-like ha. Ito alam nyo naman, di tayo nagdi-discuss ng kung saan-saan lang pinulot. Ano po, mga kaistorya. So ito na, mag-share po ako sa inyo ng referensya ha. Window share, ito yun. Palakihin ko nga para mabasa din po ninyo. Pasadaan lamang natin to kasi mahaba ito. Ito po ay desisyon ng Korte Suprema, ano po, mga kaistorya. Panahon ito ni former President Gloria Macapagal Arroyo eh. Tayo po ay nasa website ng Supreme Court ha. O, nakalagay dyan, Supreme Court e-library. Ito po ay GR number 152154, July 15, 2003. Ang nakalagay dito, Republic of the Philippines, Petitioner versus Honorable Sandigan Bayan, Special First Division, Ferdinand E. Marcos, represented by his state heirs, Imelda R. Marcos, Maria Imelda Aimee Marcos Manotok, Ferdinand R. Marcos Jr., so alam ito ni PBBM, and Irene Marcos Araneta, and Imelda Romualdez Marcos, respondents. Yan yung nakalagay dyan, mga kaistorya ha. Ibig sabihin totoo kasi nga po nasa Korte Suprema dinesisyonan nila ano ho. Sad to say, sa kasong ito mga kaistorya natalo ang mga Marcos dito. Ganun talaga eh. Ibig bang sabihin talaga ill-gotten wealth yan, Juan Historiador? Well, ito labanan ng paniniwala at saloobin eh. Kung ako ang tatanungin nyo, hindi ako naniniwalang ill-gotten wealth yan. Kasi para sa akin po, mga kaistorya, ganun talaga sa korte. Pag mahina ang ebidensya mo, nagkulang ka sa ebidensya, no? At lakipan pa ng testimonya, kahit pa sabihin nagsasabi ka ng totoo, matatalo ka kasi ang binabasihan ng korte kung sino yung ano eh. At hindi lang yan, sandali lang. At hindi lang yan dahil sa ang kaso ni Marcos ay ano yan, nang maging presidente na siya. So starting 1975 ay pinagdudahan na siya na nagnakaw siya. Kasi napaka daming sa narinig lang napakaraming ginto daw si Marcos noon at napakaraming yaman. Kaya pinaghinalaan na nagkurakot sa Pilipinas, sa kaban ng Pilipinas. Pero nang tingnan nila sa Swiss Bank, ang mga account ni Marcos ay hindi pa siya presidente. 1960s pa. Naging presidente si Marcos na 1971 yata, 1972. Pero yung kanyang account na mga gold bars ay hindi 1970s, kundi 1950s, 60s. Yan ang mga time na diniposito niya ang mga account na yan sa Swiss Bank. Mga gold bars yan. Kaya yan ang isa sa mga pruweba na hindi ill-gotten. Kasi hindi pa siya presidente, meron na siyang gold trading at marami na siyang gold bars. At alam naman natin yan na nakuha niya yan sa iba't ibang paraan. Merong galing sa World War II na Yamashita Treasures. Meron ding yung nag-commission siya sa pagbenta ng mga gold. At meron pang ibang kwento tungkol sa Talyano, sa Vatican Gold, sa kay yung Jose Rizal Gold na kay Father Antonio Diaz. Na parang hindi makapaniwala tayo diyan pero meron namang mga suporta na kwento diyan na totoo yan. So kung isuma total ay mayaman na talaga si Marcos
meron ng napakaraming gold bars, hindi pa siya naging presidente. At kung tingnan natin, ang kanyang mga proyekto all over the Philippines ay umabot yata yan ng trillion dollars. Pero ang utang niya, 20 billion pesos lang. Di ba? Sa 20 years na regime ni Marcos ay 50 billion pesos lang. 20 yata yun, 20 billion pesos o 50. Ang utang niya hindi umabot ng trilyon. Ngayon, 15 trillion ang utang ng Pilipinas nang umupo si Bongbong Marcos. Kaya nagka-triple na. Quadruple ang utang ng Pilipinas. Ibig sabihin, magmula ng mapatalsik si FM ay hindi nagbabayad ang mga nakaupong presidente sa ating utang, kundi mga interes lamang ang kanilang binabayaran kasi lumalaki ang utang eh. Ngayon nang umupo si Bongbong last year, 2023, nagbayad siya ng utang natin ng 2023 na taon. Ngayon 2024, meron na naman tayong utang. Yan na naman ang babayaran niya. Sa tulong ng mga Marcos Wealth ay aangat at magbayad tayo ng utang na hindi na mamalaya ng mga tao. May mas malakas na ebidensya. Ganun po yun para sa akin, mga kaistorya. So palakihin ko uli para makita ninyo ng malinaw. Enlarge ko ito. Basahin natin ha. Makikita nyo talaga yung halaga dito eh. This is a petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court seeking 1. Set aside the resolution dated January 1, 31, 2002 issued by the Special First Division of the Sandigan Bayan in civil case number 0141 entitled Republic of the Philippines versus Ferdinand E. Marcos et al. And to reinstate its earlier decision dated September 19, 2000 with a forfeited in favor of petitioner Republic of the Philippines. The amount held in escrow in the Philippine National Bank in the aggregate amount of $658,175,373.60 as of January 31, 2002. Ayan yung halaga. Magkano kaya ang halaga niyan? Mga kaistorya? 2001. Magkano ang halaga? Ang palitan ng dolyar noon. Actually, nag-research ako kung magkano ang palitan ng dolyar noon. Ito yan kung di ako nagkakamali. 2001, hanapin natin magkano ang palitan ng dolyar noon para malaman natin, i-convert natin kung ilang bilyon ang halaga niyan. So, nasa 51 po. Ayan, ayan po yun, 51 pesos ang $1 noon. Ngayon, computin nga natin, magkano ang halaga nito? Palakihin ko nga. 658,175,373. 658,175,373. Computin nga natin. 658,175,373. Computin natin. Multiplied natin by 51. 51. Equals. So, ayan ang halaga. Ang halaga ay 33 billion 566 million Okay. 944,000. So sa ngayon ang halaga niyan 56 ang dollars ngayon eh. So sa ngayon nasa 37 billion pesos ang halaga noon. Saan ba napunta yan na pera? Kasi talagang isinuli yan ng Swiss Bank ang ganyang halaga. Noong kapanahonan ni Kurian, sinuli yan. At kaya naglaho daw ang pera na yan ay pinagati-hati ng mga nasa gobyerno. At pinalabas nila na nilagay sa proyekto ng agrarian reform or agriculture. Nagbigay daw sila ng tulong sa mga magsasaka, fertilizers at cash assistance. Pero yun pala ay wala. Yan yung yung nakulong si Napolis yata yung yung middleman diyan. Kaya winaldas nila ang pera ni Marcos. At kahit pera yun ng bayan, sabihin natin, bakit waldasin mo? Bakit nilagay sa mga bulsa? Di ba hindi lang yan, meron pang 4 na
napakalaking commercial building sa New York na binili si Marcos noon. Ang pera na ginamit sa pambili noon ay galing sa kanyang mga ginto, hindi galing sa Pilipinas. Mantakin nyo naman, isang tower bibilhin mo, ilang bilyong dolyar yun di ba? Ang utang natin ay 20 billion lang 20 billion lang ang utang natin sa panahon ni Marcos. Yung halaga ng mga building na yun, 4 na yun, ay trilyones yun, dolyar. At saan napunta? Bininta yun ng Cory Aquino government, yung 4 na building na yun. Saan napunta ang pera? Hindi man lang binayaran yung mga utang natin. Si Cory nang umupo ay umabot ng 1 trillion kaagad ang utang natin. Ang dinadagdagan ng iba pang umupo. Pero nasaan yung pera na kinita sa pagbenta ng 4 na building sa New York? At nasaan yung 37 billion na galing sa Swiss Bank? Ayan, diyan natin makikita kung sino talaga ang magnanakaw, di ba? Ayan, nakikita natin diyan. Balik tayo kay Juan Historiador. 23 pesos, yan yung halaga. Mga kaistorya, malaki no. 33 billion pala. 33.5 billion pesos ang halaga. That time mga kaistorya. Ngayon, sino bang nun? Presidente noong panahon na yan, mga kaistorya. Paki-comment nga po. si Isa Cory. pang katotohanan dito, kaya ako nasabi sa inyo na ito'y totoo, ito pa isang referensya, no? SwissInfo.ch ang sabi dito. Philippines government gets Marcos millions. Ayan, yan ay galing sa Swiss newspaper yan Galing sa Switzerland yan na naulat na Philippines government gets Marcos millions, yung isinuli ng Swiss Bank. Yan. Kaya ang balita na yan na hindi lang galing sa Pilipinas, galing din sa ibang bansa. Kasi totoo na may isinuli pero hindi man lang yun inulat noon, di ba? Hindi ibinalita kasi gusto nilang ipasok talaga sa sariling bulsa. Kaya yun talaga ang nangyari, na ipasok sa kanilang bulsa. Kaya nakakarma sila, nakakarma ang mga taong yun. Tingnan nyo kung anong nangyari ngayon sa mga pamilya nila, di ba? Nakakarma. Okay, so patuloy tayo. So totoo. Well, alam niyo naman sasabihin nila ill-gotten wealth, ganito, ganyan. No, again, uulitin ko, labanan ito ng saloobin at opinion. No? Bahala sila. Basta ako, ito ang paniniwala ko. Di ako naniniwala ng ill-gotten wealth yan. Ito pala, July 15, 2003. Some 650 million in frozen Swiss bank deposits of late President Marcos is to be handed over to the government in Manila. So 2003 na handed down ang pera na yan. So sino bang sumunod kay Cory? Yun ang tumanggap niyan. Pero with the pa rin yan, approval kay Cory. Kasi siya ang umahabol talaga Kaya lang nag-expire yung yung termino niya at iba yung umupo. Kaya doon sa umupo, sino bang presidente noon? Kaya klarong-klaro yan na talagang $650 million isinuli ng Swiss Bank. Kasi sinabi ng Cory government na ill-gotten wealth yun, kaya nagiging frozen. Alright, kung ano man inyong mga comment sa loobin, ay comment nyo sa ating comment section. At kudos kay Juan Historiador. Maraming salamat at maraming salamat sa ating mga katiyats at kababayan. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat.